So ito sa likod ko mga kabayan, yan yung pinagawa ng aking kapatid. So mayroon kasing nag-comment gaano na yung budget ng pagpapagawa niyan. So ngayon i-share ko lang sa inyo. Dito naman tayo sa bahay ko. Itutur ko kayo dito sa labas. Dito mga kabayan, sliding tong ginamit ng kapatid ko dito. Medyo makapal-kapal yung poste niya. Tapos ang nangyari mga kabayan, bakit kung nagkaganito dito? Parang naghagda na siya pababa. Dahil sa kapatid ko naman mga kabayan, magbibigay lang ko ng idea sa mga kapwa ko OFW, baka gusto nyo yung ganitong negosyo, yung in mga kabayan or apartment. So i-share ko sa inyo mga kabayan, ipapakita ko sa loob. Tara, samahan nyo ako. Bali per night yung bayad dito. Dito kasi sa amin yung training camp ng mga sundalo. Tapos pagpupunta kasi yung mga pamilya nila, naghahanap ng matulugan. Kaya ito yung naisip ng kapatid ko na negosyo. So magbibigay lang ako sa inyo ng price kung magkano ang inabot at ginastos ng kapatid ko nito. So ipapakita ko sa inyo yung sample ng kwarto sa loob, kung ano yung sa loob ng itsura, kung gaano ba siya kalaki. So magandang negosyo din kasi ito mga kabayan, lalo na sa mga OFW. Kung mayroon kayong budget mga kabayan, lalo na sa mga lugar dito kasi sa amin mga kabayan, nauso yung mga in, kung saan maraming mga sundalo dito na yung training camp kasi sa amin mula dito siguro may 1 kilometro kalahati. Doon kasi yung training camp sa amin. Dito talaga yung training camp sa amin mga kabayan, sa mga sundalo na mag-graduate. So napakarami nila dito. Kaya ito yung naisip ng kapatid ko na negosyo. Ipapakita ko muna sa inyo yung loob. May 4 pala ito na kuan. Magkatabi lang siya. So anong tawag ba nito? Apartment o in? So titingnan natin kung ano na yung sa loob. So yung gumawa nito mga kabayan, yung kapatid ko lang na civil engineer. Siya nagpa-construct nito. Siguro mag-4 na taon na ito mga kabayan, itong ina to. So ipapakita ko sa inyo yung sample. So pagpasok mo dito, eto. Tulugan lang talaga siya. Ayan. So pakita ko sa inyo. So walang nag-in ngayon kasi pag may mag-in kasi mga kabayan, doon ba ito lilinisin at isi-sit up yung mga beddings. So pagpasok mo may 1 kwarto dyan, double pwede dyan. So may lamesa sa dito. So hindi ako kabisado kung gaano ba to kalawak mga kabayan na. So kasya na yung 2 tao dyan. Medyo maluwag pa nga siya. Tapos mayroon din siyang space dito, may lamesa. Tapos may banyo na dito sa mga kabayan. Yan, may banyo, tapos may shower. Tapos naka-tiles na din yan siya, naka-tiles siya. Ayan. So dito sa likod, mayroon siya dito. Ayan, pwede ka dito maghugas ng plato, magluto. Kasi mayroon ditong lutuan din mga kabayan kung gusto ka magluto. Meron ditong lutuan sa amin na pinoprovide din. Ayan, may space pa dito sa likod. Pwede ka magsampay dito. Pwede ka nga maglaba din dito. Ayan. So may nag-i-stay dito mga kabayan sa amin dati, mga sundalo. Minsan mga kabayan, hindi na dito ngayon malakas ang pag-stay kasi nilipat na kasi yung training camp doon sa ibang lugar. Hindi ko alam kung kailan naman babalik dito. So ito yung itsura niya. Ayan. So bali naka-glass na sa mga kabayan, yung ka-window na siya. Tapos electric pan lang kasi hindi naman mainit talaga dito sa amin. Ayan. So ganito yung itsura mga kabayan. So naka-tiles na siya. Tapos ang kuan niya, ganito na siya kahaba. Ayan. Ayan, so dito sa labas may space din sa dito. So dikit-dikit lang to sa mga kabayan, no. So magandang negosyo din ito mga kabayan, lalo na pag malapit kayo sa mga yung mga nagtatrabaho, mga factory. So ganito yung maganda, depende sa style nyo. Ito mga kabayan, pwede nitong gawin siyang boarding house, apartment, kasi mayroon naman siyang tulugan, pero studio type lang siya, pang kuha lang talaga siya, pang couple, pwede din siya pang couple. So ang kagandahan nito mga kabayan, ang sain kasi mga kabayan, so per night lang sila, so pwede na silang umalis. Hindi na pinarent kasi ng kapatid ko ito na per month kasi nga matagal. Tapos siyempre mga kabayan, mayroon din sa loob yan mga masisira. So mas maganda kasi yung in lang per night kasi 1 gabi lang sila o 2 gabi, mataas na yung 5 days. So ito yung area ng kapatid ko dito mga kabayan, halos hindi na nga malinis kasi hindi naman siya dito nag-i-stay. Yung nagbabantay dito yung kapatid ko lang na babae, so busy din siya kasi siya din nagbabantay dito sa bahay ko. So ito yung bahay ko katabi lang. So ito yung in dito. So nagtatanong kasi si kabayan kung magkano din yung budget nito. Ang gumawa kasi nito yung kapatid ko na civil. Kumuha lang siya ng mga carpenter, pintor, per
Kuha lang bayad niya dito mga kabayan, per day lang, hindi po pakyawan. So ito mga kabayan, sasabihin ko sa iyo kung magkano talaga yung inabot na ginastos nito ng kapatid ko sa pagpapagawa. Nakadepende ito sa lugar. Ang sa amin kasi dito, medyo malayo kami dito sa mga hardware, nasa dulo kami, kaya medyo mahal yung materialis dito. At depende din kung paano mo pinagawa, pakyaw ba o arawan. So arawan lang yung kinuha ng kapatid ko. Ang sabi ng kapatid ko, nasa 900,000 daw ito lahat na paggawa niya ito. Pero may mga kulang pa mga kabayan, no? Hindi pa siya gaano fully finished talaga. So ganitong forma. Sa inyo mga kabayan, hindi na balugi ito. 4 na kwarto. So 900,000 siya. Ganitong style. Tapos ito na yung bubong niya, oh. Bali kulorop na ding bubong niya. Mayroon na din siyang daanan ng mga drainage. May tubig na din sa loob. Mayroong toilet na, may kwarto na. Pwede ka makaluto sa likod. So ito mga kabayan, 900,000 din na balugi ito sa panahon ng mag-4 na taon na ito. So comment kayo sa baba kasi hindi ako kabisado sa mga computation. Yung kapatid ko lang kasi mga kabayan na civil engineer, siya talaga yung marunong dito sa pag-compute kung ano materials yung gagawin. Ngayon mga kabayan, dito naman tayo sa bahay ko. Itutur ko kayo dito sa labas at papakita ko sa inyo dito kung ano na yung tapos dito. Kasi yung kapatid ko yung pinagkatiwalaan ko dito, hindi ko talaga siya pinag-iisipan na niloko niya ako dahil malapit siya sa Diyos mga kabayan. Palagi siyang nagsisimba at never pa mga kabayan na niloko ako ng kapatid ko dahil kilalang kilala ko yung kapatid ko. Ito ay hindi ko pagmamayabang itong mga napundar ko dito mga kabayan, no? Yung nagawa ko ng mga bahay dahil hindi ko naman ito madadala sa langit. Ito lang ay mga pangarap ko lang na natupad at bilang isang OFW baka maka-encourage ako sa iba na magkaroon din sila ng idea sa pagpapagawa ng ganitong klaseng bahay. So ngayon punta tayo doon sa itaas. So yung sukat pala nitong area ko dito mga kabayan ay nasa 300 square meter ito. So mahaba ito hanggang sa baba. So sa kapatid ko 300 square meter dahil itong area na to ay 600 square meter. Hinati namin. So ngayon nag 300 square meter kami. So bali dalawang bahayan pa ito mga kabayan, malaki pa, mahaba pa kasi ito yung kalahati. Ngayon mga kabayan, umpisa natin doon sa itaas tapos pababa tayo, itutur ko kayo. So ito dumating na yung asawa ko at saka kapatid ko na malingki sila. So ipapakita ko lang sa inyo dito, baka magkaroon kayo ng idea. Pwede din kayo magtanong sa akin mga kabayan kung ano yung mga materials na ginamit nito. At baka makabigay tayo ng mga presyo, no? So depende kung anong presyo ang gusto nyo na nagastos ko dito. Dito ba sa gate o doon sa bahay ko. So dito mga kabayan, sliding tong ginamit ng kapatid ko dito. Hindi pa nga siya natapos dito. Mayroon pa tong extension dito. Tapos medyo makapal-kapal yung poste niya. Tapos dikit-dikit mga kabayan at ang laki ng mga metal na ginamit niya. So hindi ko alam mga kabayan, no? Ang gusto ko mga kabayan, kung ako lang, ito kalahati lang nito mga kabayan, okay na. Ang sa kanya ang angle bar. So siya kasi yung civil engineer, siya ang nakakaalam. Ayan. So mas maganda na mga kabayan na standard yung ginamit niya kaysa naman yung hindi standard tapos kinaltasan pa yung pera mo. So yun hindi maganda. So yung kapatid ko civil engineer kaya alam niya yung mga standard. So tingnan niyo mga kabayan, dikit-dikit tapos makakapal yung ginamit niya. Sa inyo mga kabayan, no, kung may idea kayo, okay na kaya itong ganito mga kabayan, no? Sobrang kapal siya. Sabi kasi nung panday mga kabayan, nahirapan daw siya magkuha nito kasi pinatulis pa kasi nila dito sa taas. Tapos yung poste, medyo dikit-dikit siya. Yan. So medyo kalat pa dito mga kabayan, no? Kasi hindi ko pa pinagawa ngayon dahil nga nandito kami. So ito may mga itatapon pa dito, hindi pa kasi tapos yan, no, yung extension sa itaas. So ganito kalawak yung 300 square meter mga kabayan sa area ko. Ang nangyari mga kabayan, bakit kung nagkaganito dito, parang naghagdan na siya pababa. So wag kayong mag-alala, hindi po dito magbabaha mga kabayan, kasi itong area ko na ito mismo, kung mababa ito kumpara dito, may mas bababa pa dun sa likod kasi ito napakataas to. So tingnan nyo dito, ito yung level ng lupa ko, yun sa kabila mas mababa pa. Kasi yung nangyari kasi yung lupa ko mga kabayan, pag ganun siya, yan pag ganun yung lupa dito banda pag ganun. So dyan na naumpisahan yung bahay ko. Kung hindi ko kasi ito dito pinatambakan, kasi yung nagplano ko talaga nito civil engineer kapatid ko Ang sabi niya, papundasyonan daw dito, pundasyonan. Kaya medyo malaki yung nagastos dito. Pundasyon talaga to hanggang dun. Kaya ang nangyari, pinabakho ko to dito mga kabayan, pinakumpak ko. Nag-rent talaga kami ng backhoe noon isang araw.
para dito mapatag dito, tapos yun sa kabila. So ngayon mga kabayan, mayroon pang hagdan dito. So ito yung itsura. So, ang plano kasi nito, lagyan pa dito ng mga bakal na harang. Ayan, so hindi lang natapos dahil wala pa tayong budget. Tapos yan, pababa tayo, hagdan pa to. So marami pang mga plano dito kung mayroon naman tayong extra. So ito na din yung bakod ko dito. Ayan. So baka magkaroon kayo ng ideya mga kabayan, no? Ito yung harap ko. Tapos sa itaas, ganun din sa itaas. Tapos yung hagdan mga kabayan, alam niyo yung gumawa niyan mga kabayan. First time niya daw gumawa nito. Nag-search na sa YouTube. Pero tingin na yan kung mga kabayan, maganda naman pagkagawa nyo. Yung hagdan na yan, oh. Spiral, paakyat. Tapos ito na yung gilid ko mga kabayan. So kung napapansin nyo dito, ayan, mababa din yung area na yan dyan mga kabayan, oh. Yung dito natambakan ko, napakataas na ito, kaya hindi makuha to sa baha. Kasi pag umuulan mga kabayan, nakikita ko pumupunta talaga sa ibaba. Kasi sa likod namin malaking kanal yun, tapos sapa na dun sa pinakadulo. So dito mga kabayan, ipakita ko yung design. Ito yung nakita ko sa YouTube din na magandang design, oh. Tapos sa loob nito mga kabayan, meron siyang grills na sa loob, kaya hindi ito basta-basta kahit basagin to dito. Ang ginawa ko kasi sa loob ko yung grills, kasi kung dito sa labas, kung talagang papasukin talaga, babaklasin talaga yung grills, so mas madali. So dito kung basagin nila, medyo makakuhan ka pa sa loob. Pero mayroon yan sa loob na parang exit siya na pwede mo sang mabuksan. So dalawang kwarto lang tong bahay ko mga kabayan. Pero mayroon itong underground. Yan, ito yung likod. Pasensya na kayo, hindi pa talaga to nalinis-linis dito yung mga kahoy. Hindi ko alam kung anong gagawin ng mga construction nito. Itatapon na ba to? Ito na yung likod natin. May screen to mga kabayan. Ito yung sinasabi ko. Mayroon siyang kuwan sa loob ng grills na siya. Ayan. So naka-screen to siya. Tapos ito yung kitchen ko dito na dirty kitchen mga kabayan. Ito, dirty kitchen, plano ko dito. Pero ngayon washing area sa dito. So dito yung washing area. So hindi ko alam anong plano dito ng kapatid ko. Basta may dirty kitchen at washing area dito. Tapos ito yung kusina ko. Ito yung kusina ko dito. Tapos may underground pa to dito mga kabayan, oh. Yan. So pwede pa yung isang kwarto dyan. So hindi na mapapasok yung tubig dyan. Medyo sakto yan, isang kwarto sa isang tao dyan. Pero ginawa lang namin stock room. Tapos, ito na yung pinakadulo natin. Ayan, dulo natin. So, maganda dito kasi may mga puno ng kwan dito. Langka. Tapos, ito yung sa likod natin. Ayan. Ito na yung parang firewall dito mga kabayan. Kasi sa likod, iba na yung may-ari. So, hanggang dito. Ito na yung nagiging sampayan dito, no. So, halos hindi pa ma-organize talaga to. Kung ano lang yung natapos, yun lang muna. So, marami pang pwedeng gawin dito sa bahay ko. Tapos, ito na yung pinakagilid ko. Ayun yung bakanting area doon sa kapatid ko. Tapos ito kusina na to dito banda. Yan yun. Ito yung kusina natin mga kabayan. So ngayon may in kasi dito. So yung kapatid ko dito natutulog sa bahay ko. Siya yung nagbabantay ng bahay ko. At the same time mga kabayan, may sliding dito. Kaya kung papasok siya, hindi na siya iikot dun sa kabila. Dito na yung shortcutan niya. So akyat tayo dito sa itaas mga kabayan. So baka magkaroon kayo ng idea. Ito yung panday ko nito mga kabayan, siya yung gumawa. Napakagaling din siyang gumawa. Ayan, mga design nito. Tapos nakatiles na din to dito. Iakyat ko kayo dito. Ito yung terrace ko dito. Medyo malawak to mga kabayan. Tapos nakasiling na din to. Ayan yung ceiling. Ang nangyari kasi dati, hanggang dito lang talaga yung terrace ko. Ito yung pader na. Una, itong pader. So dahil mga kabayan, umuulan. Tapos maliit na yung terrace ko dito. Kaya nag-extend ako. Yan, pina-extend ko yun. Dagdag na naman ng poste. Kung naplano talaga sana mga kabayan kahit wala ng poste dito, ay ito dagdag kasi ito. So akyat tayo dito. Ito napakaganda pagkagawa ng panday ko nito. I-spiral na to. Gusto ko din yung pagkagawa niya, pagkagawa. So akyat tayo mga kabayan. Hindi pa tapos ito mga kabayan, ha. Ayan, so may kulang pang dito, harang. So hanggang dito lang muna yung tapos niya. Tapos, grabe napakakapal yung mga ginamit na materyales ng kapatid ko. At yung mga brace niya mga kabayan, dikit-dikit. Parang hindi talaga papigil ito sa bagyo, hangin o lindol. So ito napakakapal. Ito yung ginamit niya dito, poste. Kuha na lang metal. Tapos may buhos na ata dito para pagkapitan. Ayan. So ayan yung mga poste ko. Tapos ito yung pintuan ko mga kabayan, ha. Dito. So salamin to dito ang plano, salamin. Tapos sa loob mayroon din siyang grills mga kabayan na metal na pwede mo siyang
itupi mo siya kasi pag salamin lang din, so wala na siyang protection sa loob. So doble protection yung mga kabayan. Dito parang may semento half dito, tapos may salamin din. Tapos ito na yung kwarto namin dito ng asawa ko pag malakas-lakas pa kami, no. Dito, pero pag matanda na, baba na naman. So may CR din dito, at dito din yung kwarto namin. So ito mga kabayan, sobra ito na bubong. So bakit ganito nangyari? Kasi wala na itong extension dati sa itaas eh. So ngayon kakatingin to dito, katingin to. So hanggang dito sa gilid yung aming kwarto. So marami pang gagawin, no? Marami pang kulang dito. Kaya unti-unti lang na matatapos din namin to. Kasi may mga binabayaran din kami mga kabayan, mga priority din kami na ginamit sa pera namin, yung sa kasal namin at sa visa ng mga anak ko. Ito na yung pinakataas na niya, bubong niya. Pero dito lang yung ceiling niya mga kabayan. So ganito yung style ng kapatid ko siya kasi ang nagplano lahat. Ayan, so ito na yung bubong ng apartment ng kapatid ko. Ayan, sa taas. So yun, baka magkaroon kayo ng idea mga kabayan. Bali dito, tambayan na din to dito sa labas. Kasi itong poste na to, dito na yung niya, pundasyon dito, yung end dito mga kabayan. Ito may poste na to, may hollow block na to dito. Tapos ang mangyari dito, para makatambay ka dito sa labas. Yan. Yan dito sa gilid na yan. So ito, tambayan mo dito. Habang gusto ka magpangin dito, makikita mo sa daan. So ang ganda ng view dito. So yun na mga kabayan, no? Baka magkaroon kayo ng idea. Sa susunod mga kabayan, gawan din natin ng content kung magkano na talaga yung price nito. Kasi hindi ko na talaga kung magkano na ba yung ginastos ko dito. May estimate lang ako na nabigay sa kapatid ko, pero lahat-lahat kong total ko, hindi ko siya tinutal. Basta nagtiwala lang ako sa kapatid ko. Siya ang gumawa nito. At nakita ko naman, hindi naman napunta mga kabayan sa wala yung pinapadala ko na pangkuan dito. Kasi mahirap mga kabayan, kung magpagawa kayong bahay, huwag kayong basta-basta talaga magtitiwala sa kuan pag hindi nyo mapagkatiwalaan. Kasi marami na mga kabayan, mga kakilala ko na lugi sila mga kabayan kasi yung budget nila sa bahay ay hindi tama, tapos hindi maganda yung materials na pinaglalagay. So gaya nito, ang kapal ng mga lagay nila na kuan, mga metal. Masasabi ko sa mga kapwa ko OFW, alam nyo ako dati nung sa Saudi ako mga kabayan, okay naman yung sahod ko, hindi naman sa kalakihan, pero makakagawa na siya ng bahay. Pero mga ilang years mga kabayan, hindi ko nakagawa ng bahay dahil iniipon-ipon ko yung pera ko. Tapos feel ko mga kabayan, mabilis talaga siyang maubos kapag yung pera mo na sa ATM mo lang, naka-standby lang siya. Tapos minsan mayroon kang bibilhin na uubos mga kabayan. Pero pagka yung pera mo kabayan, may plano ka papagawa ng bahay, kahit maliit lang sahod mo, paunti-unti lang. Kasi i-priority mo talaga yung bahay mga kabayan kapag gusto mo talaga magkaroon ng bahay. Gaya ko mga kabayan sa Greenland, kahit medyo okay naman yung sahod ko mga kabayan, medyo nagigipit pa rin ako dahil pagdating sa bahay, doon ko talaga binubuhos dati kasi gusto ko nga magkaroon ng bahay. So wala sa laki ng sahod niya mga kabayan yung magpagpagawa ng bahay, kundi nasa plano yan. Kahit matagal mga kabayan, kahit maliit yung sahod mo, magkakabahay ka basta marunong ka lang sa pera. Ang lamang kabayan, kapag malaki yung sahod mo, syempre mabilis din matapos yung bahay mo. Pero aanin mo kabayan, kung malaki yung sahod mo pero hindi ka nag-uumpisa ng patayo ng bahay kung plano mo, so hindi ka talaga makapapagawa ng bahay. Pwera na lang kung may negosyo ka na pina-priority at lumago yung negosyo mo, mas mabilis lang sa iyo yung bahay. So nakadepende sa iyo kung ano yung priority mo. Pero kung nangungupahan lang kayo mga kabayan, much better mga kabayan magkaroon kayo ng sariling bahay kahit maliit lang. So yun lang mga kabayan, no? Sana yung video ko ay nakapagbigay ng informasyon sa inyo at nakapagbigay din ng idea gaya nito pagpagawa ng bahay. Baka nagustuhan nyo yung ganitong design. So marami mga kabayan sa YouTube, sa Google, mag-search na kayo. At hanggang sa muli po, hanggang dito na lang yung video ko at maraming salamat and God bless you all po.